Ang Pilipinas daghan og problema, way undang away sa politika. Ang impeachment pamantawon ang giuna, ang importante nakalimtan na. 2, 3, 4, buayan nakapabor. Dihang nagpiring ni ambak si Turi, grabing iski akong pari, kay istiping di ay pangbeshi. Ug nalipat na ang katawhan kay nagfocus ra katori, ang flood control wa mabantay. 2, 3, 4, buayan nakapabor. Not afraid to come out in the water, because amphibians can go everywhere. Bisan mang lapaw pa na inyong river, buaya can go both land and water. 2, 3, 4, buaya nakapabor. Atong pagboxing ni daog si Tori, kay si Basti wami duty, way kalaban daog duty. Human o firing may iconic jump si Beshi, nga kong Beshi, ialis dan pagka-chippy. 2, 3, 4, buaya nakapabor. Na Tito Ping nag-worry, kasabwat ay dumarami. Silang lahat ay nagbibigay problema sa ating buhay. Itong bansa ay nalilito na, tumanda sa Senado walang napala. 2,000 isang luksa, buong bansa. Oh my God! Lubog sa baha. Para sa mga nangurakot ng budget ng flood control. Sagot? Maano nawa kayo? Mga kurap na magaling magpanggap, flood control budget ay halos binulsan nyo na lahat. Kaya mga Pilipino ay hirap na hirap, kunting ulan lang, kalsaday naging dagat. Sagot? Maano nawa kayo? Mga crocodile in quote, flood control budget ay inyong kinurakot. Kaya ang baha ay talagang katakot-takot. Dahil dyan, tutubuan ng pigsa ang inyong mga lubot. Sagot? Maano nawa kayo? Kung ako ay pagpipiliin mo, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, ay maging isang kontraktor. Project dito, project doon, project na flood control. Binunsan ng mga angkol, dahil budget ang goal. Kung ako naman ay pagpipiliin mo, ang pipiliin ko, gusto kong magtrabaho sa DPWH. Kubra dito, kubra doon, sa budget na katuon. Binusan ng mga puon ang pera sa construction. Presidente ba? Tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Narakitiring din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon? Anong truth commission? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita
makikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo at sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat ito, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talaga kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga budget? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-BBTU ni Congressman Martin Romualdez at pagkakatalaga kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D bilang bagong House Speaker. Paliwanag ni VP Sara, kabilang pa rin sa iisang grupo ang bagong speaker dahil konektado umano ito sa pamilya Albano ng Isabela na matagal ng kalyado ni Romualdez. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez sa kasal ng anak ng isang senador. Nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat ay hindi hinahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalabas ng bansa ang ilang kongresista sa gitna ng mga issue ng katiwalian at maanumalyang flood control projects. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ayon sa pangalawang Pangulo, nasa gitna ng mga nangyayari, wala niyang katatagan sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy itong naaabuso. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Dagdag pa niya, hindi nagtutugma ang reaksyon ng Pangulo sa dapat niyang gawin, bagay na nakakaapekto sa ekonomiya at sa direksyon ng pamahalaan. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Kung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon.
Ganun ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects.